Hey, yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Pinas News Insider. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa ating Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok Dilima! Ito ang balita ngayon. Ayan. Viral ngayon sa mundo Si ng Dilima. social media. Former Senator Laila De Lima nakalaya na pagkatapos ng mahigit 6 na taon nitong pagkakulong. Aba, nakalaya na ha? Ugnay sa di umano'y aligasyon nito noon na umano'y sabwatan ni De Lima sa illegal drug raid sa loob ng Bilibid Prison. Noong ito pa ang secretary. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe Ayan. at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, matapos payagan ng korte na makapiyansa, former Senator Laila De Lima nakalaya na. Ating matatandaan, mahigit sa 6 na taon na nakulong si dating Senator Laila De Lima dahil sa aligasyon nito noon na umano'y sabwatan sa illegal drug raid sa loob ng Bilibid. Ngunit ayon sa ating mga kababayan, tila sinadya di umano ito na madelay ng kanilang kampo ang kaniyang kaso dahil inantay di umano nitong bumaba sa pwesto ang dating Pangulong Duterte. At nang makababa na si dating Pangulong Duterte, isa-isa di umanong na-dismiss ang kaso ni De Lima. At Alam naman natin na nung panahon talaga ni FPRRD, is FPRRD talaga, no? Ang talagang nagpasok sa kanya dyan dahil sa mga nangyari na kasabwat nga daw siya sa mga ganon, ganyan, di ba? Pero ngayon is nakalaya na siya. Pero kung si FPRRD talaga ngayon is nandito pa na siya pa rin ang nanunungkulan, malamang malabo pa yan. Di ba? Pero ngayon is nakalaya siya. No? Ibig sabihin, hindi sumasapat lahat ng ebidensya, biglang naging ganun na. Patuloy pa natin para malaman natin talaga yung pinaka ng balitang to. At ngayon, pinayagan na itong makapiyansa ng Korte Suprema. At sa paglaya nito, personal itong nagpahayag ng pasasalamat sa Administrasyong Marcos dahil nakamit na di umano nito ang hustisya. Ayan, talaga syempre magpapasalamat ka. Dahil na syempre ito, yung administrasyon ni PBBM is nakalaya ka. Pero syempre, hindi rin matatanggal yung mga pag-iisip, mga ekspekulasyon na, uy, PBBM, bakit ganyan? No? Syempre, may mga ganyan na magsasalita na, uy, pinalaya nyo si De Lima simula nung ikaw na yung nakatayo dyan, nakaupo ka. Anong ba nakatayo, nakaupo? Ayun, pareho na. Simula nung ikaw na yung nanunungkulang presidente, di ba? Hindi mawawala yung mga na yon, question kay PBBM na darating. Pinapasalamatan ko rin po si Judge, si Honorable Judge Tener Quito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. At gusto ko rin po pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Sa inyo pong lahat na naniwala po sa akin, maraming salamat. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang Ito hindi yung masarap napigilan ng basahin. kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Ayan. after this temporary freedom, what's next for former Senator Laila De Lima? Abangan ang susunod na kabanata. Mukhang duda ako. Sinadya nilang madelay ang kasong yan. Inantay pa nilang matapos sa kanyang pwesto si dating Pangulong Duterte para walang sagabal. Kaya ngayon, laya na. Walang kinalaman si PBBM dyan. Di siya nakikialam sa judiciary.
labanan ng kaso yan. Di naman dismissal yan. Temporary bail lang yan. Tuloy pa ang kaso. Desisyon ng judge yan based on hearing at labanan ng mga abogado. So ito ay sinasabing walang kinalaman si PBBM dito is yung parang bahala na yung husgado diyan na magdesisyon, no, kung ano ang magiging desisyon ng husgado, kung papalayain siya o ano, no? Ito yung nililinaw na wala siyang kinalaman, pero uulitin ko, hindi pa rin matatanggal ang mga ekspekulasyon na pwedeng maibato sa administrasyon ni PBBM sa nangyaring paglaya ni De Lima. No, nandiyan nga, syempre, natsyempuhan talaga na hindi na si FPRRD ang nakaupo. Dahil kung si FPRRD talaga ang nakaupo noong mga panahon na to, ay malabo pa talaga yan. Kasi alam naman natin, si De Lima is isa sa banat ng banat din sa administrasyon ni FPRRD. No? O ngayon, sinampulan siya. No? Na may mga inilabas na ebidensya, may mga testigo pa nga, di ba? Na ano pa nga hinarap si FPRD, meron pa nga siya siyang testigo, yung sa driver, yung nakakatawa eh, yung interview sa Senado dun sa driver. Di ba? Napanood niya, di ba, mga katunay? Halos napaka comedy talaga siya, lalo na yung tawag ng driver, tawagan nila, gano'n eh. Kung ano man ang dahilan kung bakit nangyayari ito ngayon, ito ay may rason at lahat ng bagay ay may tamang paglalagyan sa tamang panahon. Sa dagdag na mga balita, makalipas ang halos 7 taon na pagkakakulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga o illegal drug trading, pinabura ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang inihaing petition for bail ni dating Senator Leo De Lima kaninang hapon. Dahil dito ay pansamantalang binigyan ng korte si De Lima ng kalayaan habang dinidinig nito ang kaniyang huling kaso. So, pansamantalang kalayaan lang to kasi bail eh. Diba? Maaari pa siyang sa susunod. Pag napatunayan talaga, pwede pa siyang makulong. No? Pansamantala lang. Pero ito parang sa pangatlo kasi kung mayroon pang isa siyang maaring malusutan niya na rin yun. Ganon din yun eh. Diba? Pero 6 na taon. 6 na taon din ang nasayang sa buhay niya dun sa loob. Diba? Kumbaga, yung mga dapat mong gawin is hindi mo nagawa. Pero tumatakbo naman siyang senador eh. Pero kung ako kay Ma'am Laila is pahinga na lang. No, 'di ba? Kung gusto mo maglingkod sa tao, pwede ka naman maglingkod ng ikaw lang kahit di ka naman senador. Kasi nga kung tatakbo pa siya is hindi lahat magtitiwala pa sa kanya. 'Di ba? Hindi lahat. Syempre may mga supporter yan si Ma'am Laila, 'di ba? Pero hindi ganoon kadami na katulad ng dati nung nanalo siya. Ang panidalima ng halagang 300,000 pesos para sa naturang piyansa. Kabilang rin sa pinayagan ng korte na makapagpiyansa ay ang mga kapwa niya akusado na sina dating Bucor Director Franklin Bucayo, dating AIDS na si Ronnie Dayan at gayon na rin si Jonel Sanchez. Pati na ang umano'y bagman nito si Jose Adrian Dera. Samantala, ayon kay PNP o Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakarating na sa Campo Crame ang balitang ito. Aniya sa ngayon ay may kinakailangan na lamang nalagdaan ng mga dokumento si De Lima sa Philippine National Police Custodial Center bago ito tuluyang mapalaya. Kung maalala, ibinasura na rin ng parehong korte ang naunang 2 kaso na may kinalaman rin sa illegal drug trading ni De Lima at kinalala nga itong si De Lima bilang masugid na kritiko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa programa itong War on Drugs. Inaakusahan nito na tumatanggap raw si De Lima ng drug money mula sa mga mayayamang mga bilanggo sa bilibid para gamitin sa kanyang pagtakbo bilang senador. Marami na rin sa mga tumayong testigo laban kay De Lima ang naghain ng affidavit of recantation. Pinilit lang umano silang ituro ni si De Lima upang madiin ito sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Emosyonal namang nagpaabot ng pasalamat si De Lima sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Po, no? Breaking news po. Ayun! Pasok lang po na balita. Itong video na to is credits natin to kay Sir Badong Aratales. Ayan ha. Si dating Senador Laila De Lima ay pinayagan na po ng korte na magpiyansa. Yusin lang natin. Yan. Okay. Alam po ninyo, ito po, kapapasok-pasok lang po na balita. Akala ko magbe-vape si Sir Badong. Bike pala yun. Ngayong araw po na to, ang Mandaluyong RTC, no? Branch 206 na pinamumunuan po ni Judge Hiner Gito reverses Judge Romeo Buenaventura's denial of De Lima's bail petition in her last pending. So alam po natin na yung naunang judge po
na si Romeo Buenaventura ay dininay po yung pong kagustuhan ng kampo ni De Lima na makapag-post siya ng bail. Pero ito pong bagong judge ng Muntinlupa RTC Branch 206 ay na si Judge Enerhito ay pinayagan po si Senator De Lima na makapag-post ng bail. Okay. Yan po, alam po ninyo, naging basehan po ng 7 taon po nakulong si De Lima. Ito mag-real talkan po tayo. Ipagpalagay natin na tama po yung mga pinagsasabi ngayon, yung mga judge, tama po na walang kasalanan si De Lima. 7 taon, walang kasalanan, pumayag na makulong. Saglit lang at medyo madilim. Okay, ang tanong ko po, dapat, di ba? Bakit po 7 taon na nakulong kung walang kasalanan? Di ba? Kasi, eto ang sagot ng mga yan. Kasi nga, dahil po sa mga testigo. Okay, ano po nangyari sa mga testigo within 7 years? Nawala na po ba sila lahat? Hindi po. Kahit yung testimonya niya, mananatili po yan, nasa court record yan eh. Oo. Pero ano po nangyari sa mga testigo? Nagbaliktaran. Marami po sa kanila nagbaliktaran. Okay. So, ang ine-expect po natin, kung kayo po ay biktima, 7 taon kayo nakulong, at kaya kayo nakakulong dahil sa mga false testimony. Pagpalagay natin lahat na tama yung sinasabi wala tayong duda halimbawa. No? Pagpalagay natin na talagang kusang loob na nagbaliktaran yung mga nag-akusa kay Laila De Lima. Kahit na po napanood natin sa TV yan, sa Kongreso. Napanood ko po yan sa Kongreso eh. No, yung si Ladayan, 'di ba? Diyan po yung famous na ano tawag sa ni De Lima, Jonel. Ayun, yung Junel sa Kongreso. Sa Kongreso. Ayun, ay nakakatawa eh. Tapos diyan po yung famous line ni De Lima na yung relasyon nila ni Dayan na narinig din po namin ng frailties of a woman, no? Kaya walang duda sa isip ko na merong nangyari rito kay De Lima talaga kasi live po yun eh. Sa TV pa natin pinanonood nung araw yan eh. 7 years ago. Talagang paulit-ulit po yan. Kahit siguro sa YouTube, makikita niyo po yan ngayon. Okay. Ibig sabihin, nung panahon na ikinulong po si De Lima, wala pong duda sa isip ko eh, na may kasalanan. Kasi ang dami nag-testify sa kanya eh. Sa Kongreso pa po natin na ano yan eh. Sa Kongreso pa muna natin naririnig. Siyempre, pagdating sa korte, hindi po yan binobroadcast, di ba? Wala po sa television yung korte. Pero yung nasa Congress po yan, kitang-kita, nakilala natin si Junel, nakilala natin si Dayan, nakilala natin kung ano po yung nangyayari, no? Dahil po sa pag-iimbestiga ng mga congressman. Kaya po natin sila at nagsalita si De Lima of frailties of a woman, umamin po siya na may relasyon sila ni Dayan, etc. etc. Kaya ako, wala akong duda noon. O ngayon, di ba kung ikaw ay nakulong dahil sa testimonya, ang una ko pong gagawin, kung ako po yun sasampahan ko po yung kaso. Yung mga tao nag-falsely testify against me. Oo. 7 years is... Kasi kumbaga 7 years ang nasayang sa'yo. So kung may mga nagdiin sa'yo doon para makulong ka o maibato sa'yo yung kaso na yon, is kung yung paglaya mo, yun ang unang-una mong gagawin is yung balikan mo, yung mga talagang dumiin sa'yo. Kung talagang inosente ka talaga. 7 years. Kaya po yun yung ina-expect namin. Kasi kung hindi sila makakasuhan, kung walang isasampang kaso sa kanila, dalawa yung testimonya nila, ibig sabihin. Nag-testimonya sila against then Senator De Lima at nag-testimonya silang pabor. Imposible naman pareho yung nangyari. Yung against ka at pabor kay De Lima. Meron dong pagsisinungaling. Di ba? Oo. May kaso po yun. Ang pinakamahinang kaso po nun, perjury. Pareho pong under oath yun. O yun yung una. At kung ikaw ang Kasi victim, nagsalita ka na diniin mo siya tumistigo ka. Tapos bigla kang bumaliktad. Di ba? Kasi hindi mo mubura 7 years kang nakulong. Dun sa testimony na yon sa pagtestigo nila. nakulong ka ng 7 taon. Hindi ka papayag na walang ikaso dito sa mga to. Oo. Kaya pag walang nakasuhan dyan sa mga yan, alam na. Di ba? Alam na kung bakit. Nag-expect tayo na makasuhan. Kung wala pong makakasuhan dyan, sa mga nag-falsely testify, pinagpapalagay po natin na totoo yung mga sinasabi nila. Kasi the only thing na makakapagpalaya kay De Lima, yung pong pagbaliktad ng lahat ng mga testimonya. Oo. Palagay na natin na totoo yun, na bumalik, na yung sinasabi nila ngayon, yun ang katotohanan. Sino nag-utos sa inyo para magsinungaling? Noon.
Dapat malaman natin. Dapat ang unang curious na malaman kung sino yun, si De Lima. Tama, babalikan niya yun. Di ba, syempre paglaya mo, dapat malaman ko kung sino talaga ang naging root cause nito. No? Kung sino talaga ang nag-utos sa mga to. Kasi lahat ng mga tumistigo sa kanya, isabi talaga yon kung bumaliktad yun. Syempre, magpapasalamat ka ba ng ganun-ganun na lang? Sabihin, bumaliktad ako, kumampi na ako sa'yo, tumistigo na ako para sa'yo na ikaw inosente, ganto, na wala kang ginagawa. 7 taon? Ginawa mo sa akin yun? Diba? Sabay ganun na babaliktad nitong panahon na to. Mali yun. At dapat alamin niya rin kung sino talaga yung may gawa nun. Diba? Para malaman naman, karapatan din naman ng taong bayan. O diba? Para sa ikalilinis ng pangalan niya talaga yan kung gusto niya talagang maging malinis. Pero kung hindi niya nga naman aasikasuhin yan is alam na this, alam na that. Ika nga ni Sir Badong Arateles, alam na yan. Bakit hindi niya kasuhan? Walang isa nagsasalita sa nakapaligid kay De Lima, nakakasuhan namin yung mga nag-falsely testify. Kasi pag hindi sila kinasuhan, ay alam na naganap. Di ba? Pwede palang bumaliktad, pwede ka palang magdalawang testimonya na wala kang Oo. kaso. Tignan niyo yung mga Mahirap yung yun, mga ha? aktivista Hindi na ka... sumuko. Tapos, nung hinarap sila sa media, sinabi, Hindi, delikado yun kasi pwede ka palang magsinungaling. Ngayon, kung alam mong medyo tatagilid ka doon sa tinistiguhan mo ng ganun, pwede kang bumaliktad. No, dapat ano yun, pwede kang magdiin ng tao kung tutusin, ganun ba yun? Tapos kung nagawa niyang ipakulong yung tao, sabay babaliktad siya, ganito, para makalaya yung tao. Ano yun, parang ipapatikim sa iyo yung kulungan, ganun? Ay, dapat hindi ganyan. Oh, dapat talaga is managot yun. Kung talagang may mga kasalanan yun. No, kasalanan kasi yun, yung pagbaliktad na yun. Kasalanan yun. nila na sila inabdak, hindi sila talaga sumuko. Kinasuhan ng AFP, bakit? Pinagmumukhaan yung sinungaling kami. Kinasuhan yung mga aktivista na yun. Hindi po pwedeng isa sa atin ang tama at kami ang mali. Oh. Samantalang kayo yung sumuko. Yun po, paglilinis po yun ng AFP na dito sa dalawa na to, sinampahan nila ng perjury. Eto po, 7 taon ka nakulong. Imposible naman. Oo, ang tagal nun. Imposible naman. Ayun, natating natunghayan ang video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin ang video na yun na nagbula kay Sir Badong Arateles. Ayan mga katunay, kayo ano masasabi nyo tungkol sa videong ito? Laya na si Madams. Si Jonel. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.